Pag-usapan muna natin yung yung video ni Bongbong, Diyos ko. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Ha? Kakadiri talaga si Bongbong. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Naiyak dahil mas malaki yung nakuha ni Tamba na pera kesa sa kanya. Desperate yung desperate yung administration to look good and relatable, no? So, it is expected that magiging ganyan yung atake nila. HD ready na ang lighting at skincare ni Joey. Oh, grabe, parang hindi ako handa sa ganito ka HD. Sinong kinukonvince nila dito, no? Na parang, sir, 3 years ka ng presidente. Yung flood control projects, pinagmalaki mo sa 2024 mo na SONA without checking whether or not legitimate yung mga flood control projects na yun. 'Di ba? You also have a budget. Umamin na rin si Secretary Amina Pangandaman na merong mga na-cut and paste kuno na mga project na napondohan na before na nag-appear na naman ngayon sa NEP. 'Di ba nagsabi nga yung House of Representatives na gusto nilang isole yung budget ng Pangulo, yung NEP para i-fix yung mga ganitong mga entries, mga erroneous entries. It looks like you do not know what you're doing. Pagkatapos, yung audacity mo na magsabi na, when I see them, ano ba kasalanan nila? Bakit sila naghihirap? Ganyan. You have all the power para baguhin yung buhay ng mga kababayan natin. At wag niyo po kaming iyakan. Kasi kami, umiiyak na kami araw-araw. Umiiyak na kami sa hirap ng buhay, umiiyak na kami sa kung paano makaka-catch up. Umiiyak na kami araw-araw. Diba? Hindi na po namin kailangan ng presidente na iiyak dahil naaawa sa amin. Ang kailangan namin, solusyonan nyo yung problema namin. Diba? Diyos ko, sobrang kadiri. Housing project original target 6M in 6 years. Ngayon, 300K na lang. Turnover so far about 1,900 units pa lang. Kailan pa yung 300K? Di na siya aalis, tain na niya. Alam mo yung problema kung bakit hindi maka-turnover? Ang mahal eh! Hindi naman siya affordable. Ang nangyari, ginawa lang ng mga barkada niya na captured market, yung mga pabahay, kunwari para sa... Alam mo yun, yung low-cost housing, ginawa lang nilang captured market. Sila yung nagtayo, sila rin yung nagbenta. So, paano ka makaka-turnover dyan? Diba? Sino papayag? Sino makukuha mo? At kung kunwari, meron kang pera, bakit ka bibili nung ganong property? Maghanap ka na yung maganda-gandang yari. Mas desente, hindi yung parang bahay ng Uy, bakit ang daming post about mapapalitan na speaker? Sige na nga, ito na nga para magtsuri-tsuri na tayo dito. Ready na ba kayo? Ready na. Sige na, magtsuri-tsuri na tayo dito para mabuksan ko na ang tindahan at para marinig na natin ang inyong mga hinaing. Okay, ito na, ready na. Di ba nga, nagkakaroon ng gitgitan? Ano ba yung mga badges ng awayan ng Malacanang at saka ng House of Representatives? Number 1 is Toby Chanco. Toby Chanco seemed to really want to get Saldico, di ba? Talagang pinupukpukan niya Pinupukpukan niya yung small committee, pinapalabas niya yung mga gusto niyang malaman kung sino yung nag-insert ng sangkaterba dyan sa budget. So, yan yung yan yung number 1 na badge natin na HOR and Malacanang are not okay. So, number 1, Toby Chanco. Number 2, si House of Representative, Tinray Manico, diba? Tinray niyang ganon. How? Gustong isole ng mga aso ni Tambaluslos yung budget, itigil ang budget hearing at isole ang NEP sa DBM. Hindi, kasi proseso Hindi yun ganon. Kung merong problema ang House of Representatives, let's say sabihin na natin sa DPWH, yung DPWH, ayusin ninyo. 'Di ba? I-hear namin yung budget ninyo. Kung meron kaming gustong naguguluhan kami sa mga pinagagagawa ninyo, di sige, yung sa DPWH lang yung i-defer ninyo, tapos balikan niyo na lang some other time. Pero hindi mo ibabalik yung entire budget pabalik sa DBM. And of course, yan? Very, very offensive yan. Very, very offensive yan sa part ng Malacanang. Kasi pinag-prepare na nila yan eh. Ina-expect nila kumbaya tayo dito, susuportahan nyo ang budget ko pagkatas isusoli mo sa akin. Yan ang ng pagkakaisa natin at pagtutulong. Na you're going to give due course
dito sa bloodline ng executive. So yung pag-return nung pag-return ng budget ng House of Representatives, hindi to natuloy hindi to natuloy. Kasi tinuloy pa rin nila yung hearing sa DPWH, tapos parang I am not sure kung hindi nila itutuloy at all, kung it is out of the picture yung pagsoli nila ng NEP sa DBM. Pero mukhang pinag-aawayan pa nila. Hindi ko alam kung talagang gagawin nila yon, but they already talk about it. Kasi ang suggestion nung Committee on Appropriation, ang suggestion nila kay Martin daw is ganun ang gawin. I-return ang NEP sa DBM. Another badge ng pagkakaaway ng Malacanang at ng House of Representatives. Remember the interview of Benny Abante. Benny Abante is dito sa 20th Congress, mataas-taas yung mataas-taas yung kanyang lipad, kasi nga it looks like he has the full confidence of whoever is calling the shots in the House of Representatives. Kasi biruin mo, hindi na yan nanalo, nanalo pa din. Ang tindi na suportang nakuha ni Benny Abante kung sino man yung mga Poncio Pilat na sumusuporta sa kanya. Biruin mo, talo sa bilangan, nanalo pa. So, kung sino man ang gusto na si Benny Abante ay nasa 20th Congress, ay matindi ang suportang tinatamasa niya. Anong ibig sabihin nun? Kung ganun kalaki ang suporta kay Benny Abante, ibig sabihin, ganun rin kalaki ang script na matatanggap niya. Whether naintindihan ni Benny Abante yung script na yun o hindi natin alam. Pero kung matatandaan ninyo, yung interview ni Pinky Webb kay Benny Abante, ang biniblame niya sa flood control scandal ay ang DBM. Diba? So yan ang ating pangatlong patunay na magkaaway malala ang Malacanang at ang House of Representatives. So, syempre, pagka nagkukwentong barangay tayo, hindi naman po pwedeng lang, diba? Hindi naman po pwedeng parang kwento-kwento lang na bonggam-bongga. Kumbaga, maglalatag ka ng mga circumstantial kinembular para magkaroon ng, magkaroon ng basis yung ating churi. Yung ating churi-churos, diba? Congresswoman announced yesterday that they will not return the NEP budget to the executive. Utos daw ni Martin Zorb. Final na yon. Okay, final na. Okay, so nag-final na pala. So nag-attempt lang sila na ibabalik ang NEP. Pero anyway, eventually hindi na rin nila tinuloy. Pero the mere fact that they they wanted to elbow the budget. Kasi talagang very, very offensive yan eh. So ngayon yung number 4, yun ngayon kay Benny Abante. Uy, si Benny Abante, tinitira niya na ang DBM. So sinasabi niya, DBM ang may problema pagdating dyan sa pagpopondo ng mga flood control projects na yan. So kumbaga, parang ang gustong palabasin ni Benny Abante, ang discretion kung sino ang magfa-fund ng flood control project ay wala sa mga kongresista at na kay DBM. So kung papayag si DBM o hindi na pondohan ng isang project, ay discretion niya iyon. Napakalaking bintang nun. Hindi ko nga alam dito kay Benny Abante, parang feeling ko si Benny Abante, yung interview niya kay Pinky Webb, sinaniban siya ng Holy Spirit kasi nagsabi ng totoo si Tang. Ano niya talaga mga incriminating na mga pinagsasabi doon that can actually fuck up the entire narrative of the House of Representatives. Tapos, pati yung mga defenses nila, mauubos din kasi ang tanga ni Benny doon eh. Hindi alam ni Benny doon kung ano yung legal at saka kung ano yung illegal. Kuda lang siya ng kuda, dire-diretso lang siya. So ngayon, feeling ko, inadvertently, Benny Abante revealed their plan in the future na kapag ka nagkaroon ng putahan dito sa flood control project at ituturo natin DBM. Diba? Pansin niyo yan! Kung nanood kayo ng live ko, at nung inisa-isa ko yung interview na yan, ni Pinky Webb at saka ni Benny Abante, na-flag nyo na yan. Diba? Na-flag nyo na yan! So ngayon, I feel that Benny Abante inadvertently revealed the plan of the House of Representatives that when push comes to shove, ang sisisihin ng House of Representatives ay DBM. At bakit ko sinabing tumpak ang puntong yan? Dahil today, naglabas ng statement
si E.S. Bersamin, at ang sabi ni E.S. Bersamin ay, the cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Exciting na, no? Exciting na. Okay, so papaalalahanan lang natin ang lahat. Okay, bayan, pink, yellow, red, okay, at mga neutrals dyan na walang na non-partisan. Papaalala lang po namin sa inyo na yung aming poon, okay, na si PRRD, last year pa niyan sinabi na ang most corrupt institution ng bansang ito, okay, na branch ng government is the most corrupt institution in the Philippine government is the House of Representatives. 'Di ba? Kaya nga pinanganak yung Hindi Mo Pera Yan group kasi nagkabistuhan kung paano sila mag-liquidate dyan. Wala pala silang resibo dyan sa House of Representatives sa MOOE nila because their MOOE is considered as classified. So therefore, hindi yun dapat nakikita. Therefore, pwede na daw na i-liquidate via signature. Isa-certify lang nila. So ngayon, dahil dito sa flood control project na ito, na nagiging skandalo, kaya very, very important talaga, okay? Let us not be distracted dito sa flood control issue na ito. Hanapin ang dapat na managot, hanapin ang lahat ng may pananagutan dito. Pumalag ngayon ang executive, kasi nga, if we're talking about the flood control scandal, kapag hindi magsasalita ang executive, sila talaga may problema dito. Kapag hindi talaga nagsalita, pag hindi shinif ng executive ang blame sa House of Representatives, pag hindi shinif ng executive department ang blame sa House of Representatives, the full responsibility sa flood control scam is going to be on them. Kasi unang-una, sino ba ang nagmamanage ng mga contractor? DPWH. Sino ang nagpe-prepare ng mga flood control projects? District engineer, yung planning ng DPWH in coordination with the regional directors and other development councils ng mga LGU. Lahat yun nasa executive. Kanino ba nanggagaling yung mga suggestion on prioritization and things like that? It is among them. So ngayon, kapag hindi magsasalita ang executive at wala silang, they're just going to sit down and they're not going to clean their own. Yung flood control scandal is going to fall on the shoulders of the executive department. DPWH yan. Mula ulo hanggang paa ng DPWH. Yan ang may kasalanan dyan. So they have to say something. Pagkatapos, ngayon, ang House of Representatives, linis-linisan, galit-galitan, at ang takbo ng kanilang hearing ngayon sa House of Representatives headed by Terry Ridon doon sa Infracom ay wala kaming kasalanan dyan kasi hindi naman kami yung nagde-decide If you listen to the back and forth of the planning USEC ng DPWH at saka ni AKOP. Tinatry doon ni AKOP na i-extract from the DPWH USEC kung sino nag-identify ng mga flood control project. And they are yung hearing ng House of Representatives is leaning towards absolving themselves sa lahat ng korupsyon ng flood control project. And true enough, pag lumalabas sila doon sa kanilang hearing, kagaya nito ni Benny Abante, naka-ready na yung fingers nila na ituro ang executive department. And in fact, si Benny Abante, tinuro niya na ang DBM. Ngayon, meron ka na ngayong very, very strong pushbacker kasi di ba si Kong Ungab, grabe na rin. Grabe yung expose ni Kong Ungab Grabe yung ginawa ni expose ni Kong Ungab. Yung kagabi, yung kinontent ko kagabi, that's a huge deal. And then Toby Chanko is also after the neck of Saldico. Hindi rin niya tinatantanan si Saldico. Asan si Saldico ngayon? Nagtatago na. Na kaninong account si Saldico? Saldico is on the account of Martin Romualdez. Yan ang tag team sa Congress After ni Saldico, na hindi na natin makita ngayon, na meron ng sakit sa puso at nagpapagaling sa Amerika, bigla-bigla,
The next is Martin. It looks like, tingin ko lang, eto punta na tayo sa churi-churi natin. Ayan. Eto na ngayon ang kwento ng ibong matalinhaga doon sa barangay namin. Sabi nung ibong matalinhaga, ganito. Well, di ba si Potato Guy? Meron nga daw sakit sa puso. Nagpunta na siya sa ibang kastilyo, papagaling. So ngayon, itong si Donald Duck, alam niya, siya na yung next. Mukhang merong malaking binabalak itong Walt Disney Palace na retaliation na yung matindi talaga yung they are going to, it looks like na meron talaga silang mga iaalay na ulo ng mga taga White Castle. Meron talaga silang iaalay. So kaya itong si Potato Head, lumayas na. Itong si Donald Duck, nitong nakaraang linggo, Ito si Donald Duck nitong nakaraang linggo ay mukhang nagpe-prepare na din. Mukhang siya ay magiging MIA na din. Nitong nakaraang linggo, itong si Donald Duck ay nagdadivest ng mga responsibilities sa White Castle. Yung kanyang mga responsibilities na usual na ginagawa ay binibigay niya kay Nefertiti. So ngayon si Nefertiti nagtataka, bakit ako na to? Bakit ako to? Bakit na binibigay sa akin to? Anyayari! So, binibigay yung mga responsibilities ni Donald Duck kay Nefertiti. So, parang ang gusto nito ni Donald Duck na kung magkakaroon ng pagpapalit ng boombox doon sa White Castle, ang gusto niya ay ang papalit ay itong si Nefertiti. Si Nefertiti, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Well, at ayaw din ng buong pamilya ni Nefertiti na siya ang papalit bilang boombox. So mukhang hindi. But kasi yung dating kasi nung kwento is that ay magkakaroon ng palitan, I think kung sino man ang magiging bagong boombox magdadaan yan sa botohan. Hindi lang alam pa sa ngayon kung sino yung ifo-float doon sa White Castle. Pero dadaan yan sa botohan kasi itong si Donald Duck ay hindi naman aalis dahil tatanggalin. Parang hindi naman ganun hindi ganun yung hindi naman talaga siya tatanggalin Itong si Donald Duck ay nagpapanik at siya mismo ang gustong lumayas doon sa White Castle.